So ito na guys yung tawag niyan, yung kanyang EGR. So ito na yung EGR na papalitan natin. Hindi na makakalaro ng maayos to sapagkat ito ang problema. Ayan, wala siya kikita mo, ayan may check engine, umaandar yung sabihin. EGR talaga ang problema. Talagang ano to, naka-open na siya, hindi na siya naka-close. Stock up sa atin, pipili ng pyesa. Pero kung kaya pa naman i-recover mo natin para mas makatipid yung may-ari. Okay? So ayun na guys, tanggal na natin yung yung EGR tsaka yung kanyang intake manifold. So ito na yung EGR. Ayun, kita nyo, napaka so ayun na, malinis na siya guys. So meron ng play yung kanyang diaphragm. Okay, so panalo na. Kung makialam dyan, so ayun yung check engine pabas. So i-start natin. Okay, so nawala na. Wala na yung check engine guys. Okay na yung bakbakan. Okay, pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Hi-Ace. Okay, ang problema guys is merong check engine na tawag yan, yung kanyang tatawag na code na lumalabas yung kanyang EGR. So samahan nyo ako sa basic pointers kung paano rin ma-address yung concern ni sir, kung paano magpapalit ng tatawag na sensor ng EGR. Okay, so tara, let's start. Pasok. Buksan natin guys, panda rin natin yung engine. Set up ko muna, itutuwad muna natin yung upuan. Ayan, makita nyo yung Toyota Hi-Ace. Okay, tuwad ko muna, ituwad natin. Ayan. Okay, so up na natin yung guys. So ang gagawin natin, papanda rin natin yung makina para makita natin yung sistema, yung andar ng engine kung kumusta. So kailangan naka-neutral. Okay, so start. So wala siyang kikita mo, ayan Okay, so check engine. Okay, so undergo natin ang engine scan para makita natin yung code bakit lumalabas yung check engine sa tuwing nag-start tayo. So tara, engine scan natin. Engine scan natin guys. Ayan. So ang Toyota Hi-Ace, yung kanyang DLC, dito na portion sa ilalim guys. Ayan Ayan Okay, so sa mga nagtatanong, ayan, yan po yung DLC location. So ang gagawin mo dyan, sasalpak mo lang ito. Ayan. Abangan nyo yung full video natin ito guys pag matapos natin itong at least makita nyo lang yung paano siya tinitira step by step. So mahalaga makuha nyo yung punto by punto. At least marami na natin na natutulungan na tao na hindi man gaano yung tira natin, pero mahalaga makuha nyo na kung paano siya dinadiagnose. Kasi kahit hindi mekaniko, pwede naman mag-diagnose. At least alam mo lang kung ano yung problema ng unit mo, paano siya titirahin. Okay, so sige. Okay, so yan siya guys, ginawa natin ang so diagnose tayo. Kailangan naka-on ng susi. On mo muna yung susi. Ayan, tapos diagnose tayo. Basic pointers pa rin. Silaw, ayun, silaw guys, iklos ko yung pintuan. Ayun, ito paano, medyo okay na siya, medyo malabo. Okay, so Toyota Hi-Ace, Asia to, dito ka. Ganun pa rin yung Ansel na X700 na ang gagamitin natin guys. So abangan nyo yung Autil ko. Nag-order na ako ng isang engine scan, Autil din na brand. So gawin natin lahat ng scanner, kung maaari 5. Subukan natin na magagamit. At least makita natin kung paano gumagana yung mga engine scanner ng mga bago ngayon ng mga Hi-Ace. Okay, so sinapin natin guys na magawa natin yan at mahalaga makuha natin yung basic pointers tutorials. Okay, so sige, so Toyota tayo, gagawin natin. Okay, so magbi-vehicle auto scan lang tayo, hindi na tayo mag-manual. Okay, habang naglo-loading. Ang ginaganda nito kasi nga siya tawag niyan, yung updated talaga siya. 2023 model itong Ansel X700. So Japan naman kasi to, so dito tayo Japan. So 2012 daw ito, so dito tayo, pataas tayo. Yan, with smart key. So wala siyang smart key. Pag sinabing smart key, yung ito, kita niyo yung susi niya putol na So
matagal na ganyan na yan. So without smart key. Okay, Toyota Hiace CMD, ayan o, KDH 1KD engine 2013 model with smart key. Okay, smart key pala to. So system diagnose tayo guys sa kanyang powertrain. Dito tayo sa powertrain. Engine muna tayo, bakit siya nanginginig. Okay, so gawin natin, next tayo. Taga lang siya kasi loading, pero sige lang, tsagaan na lang natin to guys. So trouble codes, exhaust gas EGR. Okay, yung EGR nya kailangan na siyang palitan. Okay, so gagawin niyan, huhugasan lang natin yung EGR, tapos exhaust gas recirculation sensor ay circuit high. Ibig sabihin yung nito, yung tawag yan, pag sinabing circuit high, alam niyo ibig sabihin yan, yan, open circuit yan. Ibig sabihin either putol o grounded. Yan ang ibig sabihin mostly sa mga circuit high. Pag low input naman, ibig sabihin walang supply. Yan po ibig sabihin niya pag sinabing low input, no supply, either positive o negative tawag niyan na kanang kuryente. Okay, so ibig sabihin yan ang problema niya. So gawin natin, mag-generate report tayo guys. So ayan na yung niya. Ayan. So ayan yung kanyang code. Picture ko muna para masali sa may-ari. Makita na may-ari. So gawin natin, generate report tayo. Okay. Para makita natin kung ano lalabasan. So ang gagawin natin dito guys, lilinisan lang natin to. Pag hindi madala ng linis, ibig sabihin papalitan ng pyesa. Kasi remedy lang tayo kung maaari maremedyohan natin, kasi pag hindi maremedyohan saka tayo pipili ng pyesa. Pero kung kaya pa naman i-recover mo natin para mas makatipid yung may-ari. Okay, so ang gawin natin ito, nakita naman natin, i-clear code na natin. Hindi natin matatanggal yung i-clear code na natin to para paglinis natin mawala na siya at medyo manibago naman yung andar nung mechanism na yan. Okay, so sige, clear code ko na lang ulit. So yes, okay. So ibig sabihin nag-clear code tayo at hindi nawala yung isa. Ibig sabihin EGR talaga ang problema. Talagang naka-open na siya, hindi na siya naka-close, stack up na to So ibig sabihin yung EGR niya naka-stack up, hindi na gumagalaw. Okay, ibig sabihin either sira yung sensor o sira mismo yung kanyang mechanical, yung kanyang mechanism. Okay, ngayon guys, tawag niyan 30. So December 30, pero sikapin ko nga matanggal ko yung EGR dahil wala tayong mga body. Ako lang mag-isa ngayon guys, ang dami kong tinitira ngayon. Ayun So ako lang mag-isa dahil na bakasyon ng mga tao ko. Pero sige lang, i-back na natin. So hindi maano yung code. Okay, so sige, check na natin guys yung kanyang EGR. At least makuha nyo lang yung basic pointers. Okay na yun, panalo na yun. Turo ko sa inyo saan yung EGR ng location to. So tara. Okay, so ito yung kanyang location guys. Ayan, yung kanyang EGR sensor. So yung kanyang EGR assembly, ito yun. So ang gagawin natin ngayon is babaklasin natin to. Okay, para makita nyo naman yung kung ano yung meron lamang loob nito, kung gaano kakapal yung dumi. Dahil tawag yan yung combustion chamber medyo low power. So alam na natin na marami ng carbon buildup, especially sa kanyang mechanism ng intake manifold. So babaklasin natin yung intake manifold, yung kanyang buong mechanism, especially yung kanyang EGR. Okay, so bakasin muna natin to guys para makita nyo kung ano kalalabasan ng kung ano ang dumi meron to. So tanggalin ko muna guys yung buong mechanism, yung kanyang common rail yan, tatanggalin yan, babakasin natin lahat yan, pati yung kanyang intake manifold at saka yung lahat ng mechanism. Okay, so at least makita nyo kung paano natin ito titrahin. So tatanggalin ko muna itong kanyang tawag yan, yung kanyang bypass ng coolant nya. Okay, so sige, bakasin ko muna, tapos balik ako guys pag na-pull out natin lahat para makita nyo naman kung ano yung dumi meron ng loob ng kanyang intake manifold. Hindi ko man mabidyohan lahat step by step, especially yung kanyang total body. Mahalaga makuha nyo lang yung pagkakayari, at least may idea na kayo. Okay, so tara, start.
guys, tanggal na natin yung ano, yung EGR tsaka yung kanyang intake manifold. So ito na yung EGR. Nakikita nyo, napaka parado na, hindi na makakalaro ng maayos to sapagkat ito ang problema. Ayan, sobrang dami na ng dumi. Yan nangyayari, yung kanyang play hindi na maintindihan ni ECM kasi nga nag-i-stack up na. Okay, so ang gagawin natin dito, lilinisan natin to tsaka yung kanyang manifold. Yan, sobrang kapal. Ayan o, sobrang kapal na dumi. Ayan o, kita nyo yan. So yung laro nito, hindi na siya makalaro na maayos. Ayan, barado na siya. So dapat naglalaro na gano'n eh. Nangyari, madumi na. Ayan. Okay, so gawin natin, lilinisan natin to. Ayan. Yeah. Okay, so kanyang total body ganun din, kadumi. Yan ang ibang dumi, lilinisan din yan guys. So sige, linis mo tayo tapos balik natin to, pero gabi na, baka bukas natin may babalik. Okay, sige, atin nakuha nyo na yung so, pagkatapos natin ibalik, tingnan natin kung ano mangyayari. So guys, shout out Badping. Wah, mga thumbs up para mag-Korea Kino. So lilinisan natin yung EGR, ating body, Bradley. Halatang may pakyaw. Yan, linis na. So ito, ganun din, linis na. So panalo na. Okay, so check natin ngayon guys. Makikita nyo yung kanyang piston shafting. Ayan, meron ng may play na. So ibig sabihin okay na. Okay, so ganun din yung kanyang intake manifold. So ayan, malinis na rin. So ikakabitin natin yan guys. So check natin yung EGR ulit. Okay, so ayan na, malinis na siya guys. So meron ng play yung kanyang diaphragm. Okay, so pati yung kabila, malinis na rin. So ikakabitin natin ito ngayon. So ayan, so let's go. So ayan na guys, malinis na yung total body. Okay na. So magkakabit na tayo. Sige, fire ang ating mga virador. Overtime, gabi na. So ikabit natin guys yung kanyang buong mechanism. Okay, so we are done guys. Hindi natin na-videoan yung pagkakabit-kabit ng kanyang pyesa. So undergo na tayo ng bleeding system. So yung PT pump kailangan na undergo ng pumping. And then yung kanyang mismo yung common rail system, kailangan natin i-undergo yan ng bleeding para iwas vacuum, especially sa kanyang injector, yung kanyang common rail system. So kailangan ito high pressure dahil nagtanggal tayo ng intake manifold tsaka yung kanyang fuel line. So automatic yan, vacuum na ngayon guys. So bleeding tayo. After that, nakalimutan pa natin ipakita sa inyo kung paano tayo magpalit ng sensor. Okay, o medyo na busy nga tayo. So gawin natin yan guys, ipakita na sa inyo kung ano yung pinalitan ni sensor, kung ano kasing sensor yung EGR na binili natin at pinalitan natin bago. Okay, so fast forward tayo guys para mas mabilis. So tara. Okay, so we are almost done. So subject naman tayo, mag-replace naman tayo ng EGR. So tara. Okay, so gawin natin ngayon guys, nakabili na kami ng pyesa. So ito na yung bago na bili na yung may-ari. Ang gagawin natin tatanggalin muna natin yung buong mechanism doon sa loob ng kanyang system, yung tinawag na EGR sensor. Okay, so para makita nyo kung paano magtanggal kabit. So napakasimple lang ng video na to. So napakadali at napaka-easy. So tanggalin muna natin guys para makita natin yung sistema. Hindi natin ma-videoan isa step by step. Mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers kung paano tanggal ng issue ng mga check engine unit. Okay, so tara, tingnan natin. So nandito guys yung location ng EGR at saka ito na yung pinalitan natin ng luma. So kung makikita nyo yung luma at yung bago, ayun na, nakabitan natin yung bago. So check natin guys. So dito kayo dadaan sa may bandang likurang bahagi ng engine bay. So sa may bandang driver side, pero dito ka dadaan. So check natin. So ito siya guys.
medyo ano lang, yun oh, may butas. So makikita mo yung AGR, ayan, brand new na yung kinabit natin. So ibig sabihin yung AGR, tawagin, hindi natin muna pinalitan nung naglinis tayo dahil ganun lang din yan. Papalitan naman, madali naman palitan din guys eh. So ayan, bago na siya. Okay, so tingnan natin mamaya konti pag kumandar na to, check natin kung okay ba yung AGR na pinalitan natin tsaka yung tira natin. So makikita nyo yung luma, ayan. So problema nito is yung kanyang wiring. So dahil malabo, ang gawin natin, tingnan natin sa maliwanag guys. So tara. So ito na guys yung tawag niyan, yung kanyang AGR. So ito na yung AGR na papalitan natin. Ayan o. So kung titingnan mo, medyo okay pa naman siya, pero ang problema nito is yung kanyang nasa loob. Ito, yung kanyang sensor dito sa loob, yun ang sira. Okay, so ito ang papalitan natin para matanggal natin yung issue ng kanyang code na lumalabas doon sa check engine. Okay, so ayan, ito po yung AGR. Ayan, so picture ko muna para pang thumbnail natin. So ayan na po yun. Sige, let's. Okay, so we're almost done guys. Ang gawin naman natin is punta tayo sa may part ng driver side, and then start natin makina. So check natin after nang start kung ano mangyayari sa check engine, kung lalabas pa ba siya. So tara guys, check natin yung ating dashboard. Okay, so tara, let's go. Okay, so ayan na guys, tapos natin try ng unit. Ang gawin natin, papanda rin na natin. Check natin kung okay na ba yung check engine, kung wala na ba. Tara. Okay, so start natin makina para makita natin. Yun, unang susi, ayun yung check engine, babas. So i-start natin. Okay, so nawala na. Wala na yung check engine guys. Okay na yung bakbakan. So ayan na guys, at least nakuha natin yung basic pointers. So hindi natin mabidyohan isa-isa, detalye by detalye. Mahalaga makuha nyo lang kung paano ito tinira, punto by punto. Okay, so ang ating Brador, Brad Ping, Brad, salamat. Okay, God bless. So shout out natin lahat guys. So please comment na kayo sa ating comment section guys, and then magre-reply tayo anong mga oras. Hindi man natin ma-reply na agad-agad, at least magagawa ko ng paraan nga lahat ng tanong nyo masagot natin. Okay, so share my video and then subscribe kung hindi ka pa subscriber para sa mga darating na mga bagong upload natin video. Okay, so please share my video, subscribe and share my video. Bye bye and God bless. See you. What?